na tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po. Ngayong Friday, weekend, yung ating mga nakikinig. Siguro relax. Oh God, it's Friday. Hindi na Tempus Fugit ngayon, Among. Hindi na, thank God it's Friday. Sa aming mga pare, alam nyo na yun. Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yeah. At ito naman po si Among Jean, ang inyong palagi ang kakwentuhan sa programang ito. Ngayong araw may nagbabalik kasi weekend na, holiday. So, holiday man po, pero narito pa rin tayo sa ating paboritong programa sa tanghalian. Muli po, ang nagbabalik, Sister Tess David. Isa pong mapagpalang pananghalian sa inyong lahat. At meron po tayong special guest. Naku, isang panauhing pandangal. Pandangal, yes, of course. Excited ako, Among, kasi matagal ko na siyang hindi nakikita kapag nagmi-meeting tayo. Busy Ang ating pong panauhin ngayon ay isang special na pare. Ano? Special na pare? Alam mo ba kung bakit? Kasi bakit? Isa lang siya sa apat na rare species na pare sa Archdiocese. Rare species? Bakit ganon? Imagine ko, may plume, may pakpak, ano ba yun? may horn. Kasi lahat ng mga pare, diba, parish priest, sa mga titles. Opo. Siya, isa lang doon sa mga apat na very rare. Kung tawagin ay rector. Rector. Ay, bigla ako kasi ibig sabihin, special din yung katabi ko. Apat daw na species. Apat lang ang rector sa buong diocese, ha? Induruin mo yan. Kami lang ang may ang katedral, ang rector ng Apo Shrine, ang rector ng seminaryo, at ang ating panauhin ngayon. Ang rector ng Shrine ng Our Lady of Lourdes sa Kabetikan, at amin ding Vicario Foráneo sa St. John Mary Vianney. Kabalen ko yan, Amo. Yes. Anak ng Santa Rita. Oh, yes. At si Among Garo Panlilio. Welcome, Among. Hi, Among. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga pakinig sa 91.9 Bright FM. Akala ko special child. Nag-react kagad siya. Ako po yung nagpatayo sa Munting Tahanan ng Nazareth sa our Center for Special Children. Wow. Yes. Patron ng special children. Right. O nga pala, no? Sa Bahay Pag-ibig, ang tagal ni Among doon. Kaya talagang very special siya. Pag nakita mo pa lang si Among at ngumiti, talagang diliwanag na yung paningin mo at yung paligid. Tsaka very active kasi si Among, very fruitful ang kanyang buhay. Religyoso, di ba? Iniisip ko, Among, guest natin si Among Garo, pag-uusapan natin attachments. Ma-attach naman talaga tayo kay Among. pero attachment sa isang particular person itong pag-uusapan. Yan. Attachment kay Mama Mary. Dahil si Among Garo, siya ay ang rector na ng shrine ng ating Our Lady of Lourdes sa Kabetikan, no? So he is our Marian rector, Marian minister, no? Na kaya siya nandito sa atin ngayon upang maging kakwentuhan natin, no, tungkol sa ating particular devotion and attachment to the Blessed Mother, especially under the title ng Our Lady of Lourdes, no? So Among, ayan, tell us something sa ano na yung development ng devotion natin sa Kabetikan Shrine. Okay, una po nung ako'y tinext ni Monsignor 2 days ago, sabi niya sa akin na pwedeng mag-guest ngayon 12 o'clock, but at 11 o'clock atamo yun. But I was on my way to Manila. Pag-uusapan yung mga Marian festivals at Marian exhibits. Tapos sabi niya yung the advantage or and the disadvantage, or the positive and the negative side of these festivals and these tawag na Marian exhibits. Kaya kahapon tinexpose, pwede po ako bubukas ng 12 o'clock, no? Kasi po ako personally I believe na
meron pong kinalaman ng mahal na ina sa aking bukasyon sa pagkapare. Kaya ako'y nagdebosyon sa mahal na ina, especially sa Virgen de Lourdes ng Kabetikan. Kasi nung ako'y pumasok sa seminaryo, tapos kung nag-aral ng nursing, si Father Eugene po, siyang director ng pre-college noon, siyang tumanggap sa akin noon. Sasabihin ko sana, classmate kita. Nabuking tuloy si Amo. Siya po tumanggap sa akin noon. Kung hindi na ako tinanggap, nung mga pagpari siguro. Press na press pa sa akin yung interview niya sa akin noon Dahil hindi ko akalain na yun po yung tanong niya sa akin noon Pwedeng sabihin po. Sige. Pagpasok ko sa room niya noon, sabi niya, Mr. Panlilio, this is your question. Explain to me the menstrual cycle. Wow. Ang bigat nun. Yun ang tanong sa akin. Bigla pa. Oo, kasi alam niya, nag-aaral ko ng nursing pala. Yun Opo. Tapos, assistant pa ako nung una Tapos yun, explain ko yung menstrual cycle. Then, tapos, yun lang ang tanong niya sa akin noon yun po, yung sinabi ko, pagpasok sa seminaryo noon, nag-devotion ng nanay ko. Kasi po, tiga Santa Rita po kami. Tiga Dila-Dila ako. Every Saturday noon, siya nagsisimba sa Kabetikan, sa shrine. Every Saturday for 7 years. 7 years ang formation ko. Then, nung ako'y ma-ordinan the 8th year, pinatawag ako ni Aposeto nang binigay niyang ordinasyon ko pagpasok ko. Edgar, ito ang ang ordination date mo, sabi niya sa akin, February 11. February 11. Sakto, tapos pagkalabas ko sa kwarto ni Aposeto, yung tinawagan ko nanay ko na nay na answer ang prayer mo. Ang ordination namin February 11, Then tapos nang ako in-order ng pare, na-assign ako, my first assignment as a school chaplain sa Holy Family Academy doon sa Angeles. Supposed to be ang chaplain doon ay utitira sa Holy Rosary Parish. Pero tinawagan ako ni Aposeto, Among, wala ka palang kwarto sa Holy Rosary. Titira ka sa Lourdes Parish sa Angeles. You're meant to be. Sabi niya pong lakap, ang parish priest doon, Garo, baka may special na mensahe sa iyo ang Apo Lourdes. Kahit na saan ka magpunta, nandyan siya. Sabi niya. Tapos, hindi ba, alam lang kung coincidence to, hindi. Naoperahan ako sa tuhod. Nang nagpunta ako sa Manila, dinala ko sa Medical City. Pagbaba namin, Garo, tinanuro niya mong yung malaking karatula, Lourdes Street. Sabi niya. Kaya mula nun, nagkaroon ako yung special devotion talaga sa Apo Lourdes. Kasi nga, coincidence man to, hindi. Alam ko, may bilang ina, may kinalaman siya sa aking bukasyon. Kaya, ng 2013 na reshuffle namin mga pare, bago ibigay sa akin yung assignment kong susunod, nagsalita na ako sa CEO, yung assign nun. Father, pwede po mag-record. Ano yun? Sabi ko. Tapos, sulat mo yung reason mo. Sinunod ko yung reason ko. Tapos, yun nga, pinagbigyan naman ako. Kaya na-assign ko to sa Lourdes. Lourdes. Parang coming home, Amo. Pagdating ko doon, napaganda yung mga programa na tinandan ko na wala pa yung mga pari nung kasi under ng Bacolor noon, San Guillermo, dahil nalahar, Tapos, the late Father Nestor Tayag, Father Jess Manabat, then Father Nick Sabile. Tapos, bumalik ang yung rector noon, si Father Ronnie Cao. Excuse me, Father Jess Mariano po. Hindi, Jess Manabat. Kasi Manabat. after the lahar na to. Opo. Under ng San Guillermo Parish. Kasi nasuppress muna yung Paris ng tatlong lugar na ito dahil nga nalahar, walang tao. Tapos nang naibalik na, bumalik yung rector na si Father Among Ronnie na. Tapos si Among Ronnie nakikinig ngayon sa atin. Apo Ronnie, kumusta? Kapag nagbisa sa amin. Napakaganda yung mga dinanan kong mga programa, mga debosyon na ginawa niya, mga panalangin, sabi ko, maganda to. Sabi ko, pagpatuloy natin, lalo natin pagpagtibayin. Ganun ba yung ginagawa ko? Nagpapasalamat ako kay Father Ronnie. Napakaganda yung mga programang iniwan niya doon. Mga debosyon, sa mga prayer, mga tao talaga malalapit talaga sa pagdedebosyon sa Mahal na Birhen at sa mga patron namin doon. Kaya talaga ang mga rektor magagaling
Magaling, Sister Karen. Magaling. Magaling nga. Makita mo ngayon ang improvement pa ng ating shrine. Oo, kasi, di ba, galing ng cathedral yung parish priest ko. Di ba? Magaling din siya. Oo nga naman. Para po sa ating listeners, kung nais ninyong sumali sa ating mga kwentuhan, kung may gusto kayong ipaabot, o may mga tanong, mag-text lang po kayo sa mga numbers na ito. Okay, sa ating text line number, sa mga smart subscribers po natin, 0918-351-8282. At sa Globe, 0917-363-3738. At para po sa mga Sun subscribers natin, 0923-231-4124. 0923-231-4124. So, kung may gusto po kayong iklaro tungkol sa ating paksa na pinagkukwentuhan ngayon, wag po kayong mag-atubiling mag-text sa mga text line numbers natin. At habang kayo po ay nagte-text, kami muna ay magbe-break at makinig tayo sa isang magandang tugtugin. Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya't lumbay, maging talang gabay. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maging aking tulay sa langit kong pakay, sa bingit ng hukay, tingnan aking kamay. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Sabihin sa kanya, aking dusa saya, ibulong sa kanya, minahal
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Siyempre, kasi si Among Garu yung ating guest, kaya yung ating awit, Mariang Ina Ko. Parang dedicated sa inyo yun, Among, no? Yun po, tulad po ng sinabi ni Father Eugene sa akin sa text tungkol kay Mama Mary, yung mga festivals at yung mga exhibits. Kaya nag-isip ako ng yung mga disadvantages, mga advantages. No, pero ngayon sabi ni Among, kwento ko muna tungkol sa shrine natin. Kasi dalawa pong shrine natin. Station Shrine of ng Apo at ang Station Shrine of Our Lady of Lourdes. Na kung saan po dumating po ako doon, tulad ng sinabi ko, nagpapasalamat ako sa mga paring nauna sa akin, lalo na po yung recently sa Apong Ronnie. Pinuloy ko lang po yung mga debosyon na dinatnan ko kasi napakagandang mga debosyon, tulad po ng debosyon na per Saturday po. Per Saturday of the month po ang debosyon namin doon. Tatlo po ang misa dinatnan ko. Bago yung misa may Holy Hour. Ano pong oras yun? Ang misa po ay 7 a.m. Tapos yung Holy Hour is 6 a.m. Then abang nag-Holy Hour po ako umuupo para confession. Tapos ang misa 7. Then after the 7 o'clock mass, there will be the anointing sa mga nagpupunta. Tapos po yung iba, patapos ng anointing, papanig po sa image ni Apong Lourdes. Then 9 o'clock, before the 9 o'clock mass, mga 15 minutes before the 9 o'clock mass ay magbe-benediction naman ako. Tapos may procession din po ng Blessed Sacrament. Tapos 9 o'clock ang misa. After the mass lang po, yun din po, anointing. Then yung 6 p.m. No? Tapos po, meron din akong dinatnan na every 11th of the month na misa. Kasi Apong Lourdes is 11th of the month. 6 p.m. po ang misa namin. Tapos meron din pong anointing of the sick po yun. Tapos meron ding every 10th of the month. Bakit every 10th of the month? Kasi naman po ang patron po ng baryo ng Kabetikan ay ang San Nicolas de Tolentino. Opo, ang baryo po. Bago po dumating yung miraculous image po, ang patron ng baryo ay San Nicolas. Kaya may pesta po kaming September 10. Every 10th of the month, sa misa po namin, meron pong blessing ng mga San Nicolas bread. Meron pong prayer na magandang ginawa siya po Ronnie. Nakasulat po sa bread po. Tapos po, binibless namin sa misa. Tapos after the mass, magpipila yung mga pinamimigay po namin. Tapos yung every 17th of the month, 19th of the month, si San Ezekiel Moreno. Yung patron saint ng mga cancer patient. Kaya yung misa ngayon ay dedicated for the cancer patients. Pinagdala po sa namin. Tapos mayroong image si San Ezekiel for veneration. Tapos yung 16th of the month, yung si Santa Bernadita. Subiru. Yun po yung mga iba't ibang mga devotions na ginagawa po sa shrine na dinaan ko hanggang ngayon ay pinagpapatuloy namin. Tapos maraming mga devotion na kaya po yung mga taong nagpupunta, maraming so almost every day po talaga marami yung mga nagpupunta doon sa mga devotees ni Virgen Lourdes Among. Lalo na pag Sabado and per Saturday. Then during the Lenten season and marami pong nagpupunta. Pero ngayon po, kahit na hindi Lenten ngayon, marami na pong nakaschedule ng mga pilgrimages. Kasi nga po, nagkataon ako yung pong Vice President ng Association of Shrine Rectors National. Malaking tulong yun, yung networking namin sa mga iba't ibang mga lugar na binibigay yung mga brochure, binigay po yung mga information. Ngayon po, mayroong mga galing ng ibang probinsya, nagpapa-schedule for visitation and pilgrimage po. May association talaga ang mga rectoral shrines. Opo, meron po. Ang presidente po namin ngayon si Padre Jojo Gonda, yung shrine rector po ng Padre Pio, na kung saan 2 Sundays ago, na declare na national shrine. Sa Tomas, Batangas po. Okay. Kasi naalala ko, Among, nung pang mga maliliit kami sa Virgen Lourdes, marami yung mga nanay na dinadala po yung mga anak nila, binibihisan ng Lourdes. Every Saturday. Yung after the Mass, yung magpapasuot ng damit ng Apong Lourdes, binibless po namin. Kasi isa po ako nung baby pa ako. Lalo na sakiting ka. Opo, ganun. Hindi lang mga bata,
daming mga matatanda din na nagsusuot Actually, ng opo, Lourdes. Totoo yun. At saka nung pong talagang maliit pa ako actually si Sir Catalina. Yung mga komi, Oo. yung mga Ayaw. nagpipilgrimage, very active po yung mga ang tawag noon, mga sodalist. Sodalis, Opo. Komi, Pero parang ngayon, Mary. Among, meron pa po bang ganun na nagpipilgrimage? Ngayon po, madalang lang po ngayon. Pero kaya nga, yun po yung gusto ko sana, inihingi po sana, kaya po sa ito pa, kung pwedeng ako yung maging director ng COMI or Legion of tama, Mary tama. sa diocese Oo. para Oo. maging Maka- Marian nakaakma. Center. Mga Opo. activities po namin, maging Marian Center po yun. Tapos at the same time, yung mga Marian organizations na ito, doon gagamitin nila yung mga activities nila po yun. Open for this Marian organization. Kaya Para lang po, maging coherent. siguro yung bagong visible na po yung decide na. Hopefully po, maibalik yun, no? Pwede na natin yon di erang request. Wala pa po yung Ay, wala. request Oo, natin. Pero next week, balik ka, Among. I-request natin on the air. Pero yung pinagkukwentuhan po natin, Among, kanina, yung mga activities sa shrine, Among, meron din po ba kayong mga exhibit? Yeah. Apo, dati po, mayroong mga Marian exhibits since Father Jesata. Malaking exhibit pa po yun eh. Yun po, nakikita ko rin po yun na una siguro sa positive side. Alam po natin, sabi nga, Pueblo, tayong mga Pilipinong Katoliko, mga Pang-Katoliko, Pueblo Amante Maria, no? Balayang Malugod kang Maria. Yung mga exhibits na ito, una, para bang dumaraming alam natin tungkol kay Maria, mga titles niya, mga special privileges niya, mga apparitions niya, no? Yung mga mensahe niya, no? Yung pinakita ko. Parang lumalawak ang ating pagkaalam sa Malina, sa mga titulo niya, sa mga privileges at mga apparitions niya. Pero, yun nga, hindi lamang sana natatapos sa maging malawak ang alam natin, maging malalim sana. Lalalim sana ang ating devotion. Ang ating devotion. Hindi natatapos lamang sa pagnonobena, sa pagrosaryo, sa paghawak sa damit ng Mahalina, kundi sabi nga, after the admiration is imitation. Opo. No? Let us imitate our Blessed Mother, na kung saan wala siyang ibang sinentro kundi ang kanyang anak. No? Kaya sana, doon mapapalalim sana lalo ang ating lalawak at lalalim ang ating devotion sa kanya sa pamamagitan ng pagiging masunurin din natin sa Diyos tulad ni Maria. Kaya yung po nakita kong una, yung positive side, advantage. Yung disadvantage nga, yung iba kasi, para bang parang igit pa yung si Mama Mary. Opo, yun Minsan, ang nakikita ko, misinterpretasyon. pag nagmimisa ako, hawak lang sa Mama Mary, tapos na, alis na sila, hindi na sila magsisimba. Para bang in-explain ko parati sa kanila na igit pa rin po ang misa. Magmisa muna tayo, tapos after the mass, you can be touched, we can visit the image. Kasi parang mga iba kasi, parang mas mataas pa yung ginagawang yon kaysa sa misang pinagdiriwang. Yun nga po yung isang challenge sa ating mga pare, to evangelize, to catechize this taong ito, na hindi naman maling gagawin nila, kundi guide natin sila. Direct sila. Opo, kasi usually kapag po, kagaya ng nasabi niyo kanina, tungkol kay Mama Mary, yung nga pong akala mo, yung mga hindi nakakaunawa sa ginagawa ng mga Katoliko na yung admiration nga, yung pong paghawak sa damit nila, so nagkakaroon po ng maling interpretasyon sa mga ibang hindi nakakaintindi nun. Even the bulaklak niya, inalaga. Opo, yung mga Inalaga. iba't ibang mga gawing ganoon na wala naman po talagang basbas ang simbahang Katoliko. Tutulungan sila ni Mama Mary sa ganung paraan. Yun po yung, pero hindi namin sasabihin na mali kayo, pero Opo, i-guide proper natin. guidance Proper po. guidance po talaga. Yeah, masasalamin mo naman yan, halimbawa sa mga, yung sinabi ni Among kanina, yung Pueblo Amante de Maria, no? Ang ganda nun. Talagang it characterizes so much ang ating pananampalataya. Lalo na siguro tayo mga Kapampangan, no? Yung balayan malugod kang Maria. But at the same time, yung ang tinitignan din natin dito ay yung nasa tamang perspective, no? Yung ating pananalig din sa Inang Birhen.
ito'y makikita mo yung binanggit ni Among kanina, ba, sa mga exhibits, no, yung papaano ang ano ba ito, ang debosyon ng mga tao sa Inang Birhen. And usually this is ang question ng devotion, na how do you show your devotion? Yung binanggit ni Among kanina, yung ang aspect dito ay maging malalimang pag-usbong ng ating pananampalataya at lalo tayo nagiging malapit sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natatapos doon sa kay Kapampangan, no, sa paggayak lang ng mga larawan, no. Kasi ang nakikitang kung minsan ngayon sa mga exhibits which are in themselves, sa akin palagay, Among, you are the Mariologist dito, ay maganda kasi yung kung ang ilalagay natin sa perspektibang tulungan tayong makaunawa pang lalo sa mga birtud, sa mga kabutihan ng Inang Birhen. Pero kapag ang naging emphasis naman ay yung bang external lang. Opo, yung outward, right, yung appearance po. Medyo it creates a little, parang hindi lang imbalance, kung hindi nagiging scandal pa kung minsan, no? Kasi yung pagsasaayos, halimbawa, yung may narinig ako noon, ginagawang manika, yung mga ginagawang parang Barbie dolls. Sabi ko, ano bang ibig nyo sabihin doon? Di Among, kasi bibihisan nila doon sa gusto nila, no? Tayo pa naman are people of tradition, no? Ang tradition ay visual. Halimbawa, no, ito isa na lang, pag mga prosesyon ng mga birhen, pag mga Holy Week, o kaya minsan mga yung nalilihis na, kasi yung parang nasa dikta na nung nagme-may-ari o ng tinatawag nilang mga kamaderas, no, gusto ko ganito ang ayos, ganito kamahal ang isusuot, dahil nagiging parang contest, no, ang labas, yung parang pagandahan. Well, of course, pagandahan, alam naman natin pag nagkaroon ng competition sa loob ng nagkakaroon na ng hidwaan yan, no, ng gulo. Kasi competitiveness sa pag-ipinasok mo. At one point, no, nung hindi ko na lang sasabihin, nag-attend ako ng isang Marian exhibit na ginawa sa mall, no. Maririnig mo yung mga comments, hindi yung siyempre sa mall, di mo expect magdadasal yung mga tao. Alam mo ano? Ay, ang pangit naman nito. Katsura na. Katsura na. Isang pagara na. Yes. Yung flowers, tsaka yung mga bantings. Yung physical appearance na lang, yung outward signs na gusto nilang, yung nakikita lang ng mata, hanggang doon lang yung real essence, wala. Mag-aaway pa yung mismo mga nagme-may-ari. Sabi ko, yun doon siguro, Among. Ewan ko kung dapat siguro yung mga may guidelines din tayo sa mga, tama yung sinabi mo, yung mga pare, babantayan natin na yung mga expression, ang ganda talaga ng mga Marian festivals, no? Magaganda yan. Ako, I love to see yung mga traditional karosas, no? Mga Birhen. Pero kapag halimbawa inayos yung Birhen na hindi ko na maintindihan kung ano yung tsura, kung minsan mga tawag na Chona galante. Pakamukha niya Chona Caste. Medyo ang purpose, anong purpose nito, no? Biruin mo, papupuntahin mo yung mga tao, tapos may spiritual, ano ba ito, may explanation ba, no? Hindi. Lalo yung ginagawa sa mga malls, medyo bakit sa mall? Oo nga po. No? Ba hindi sa mga simbahan? Well, Among, I think yung explanation po nila, maraming tao, gusto nila mas marami yung makakita. Kung ganun yung rationalization, okay naman, maintindihan natin, pero sana hindi nawawala yung spiritual aspect, di ba? Yung where is the catechesis in all that? Oo. Tsaka meron akong in particular dito sa Santa Rita rin, Among, yung resort, kung saan may chapel sila dun, lahat ng mga yung iba't ibang imahe ni Virgin Mary, halos nando doon siya. Hindi. Guagua yun. Guagua ba yun? Oo. Yun. Pero nabighani ako kasi ipiniresent nila dun yung iba't ibang imahe ni Virgin Mary. Yeah, and the atmosphere also. And then makukuha mo, ikaw naman kasing faithful, makikita mo, mararamdaman mo ano yung pinasukan mo, no? Opo. Kasi you're not, halimbawa, ikaw, deboto ka ni Maria. Pag pumasok ka sa isang lugar, mapapansin mo kung
tama ba yung nakikita mong the diwa nung exhibit na pinasukan mo. Diba, kung pupunta ka sa, it's like going to pupunta ka na sa San Agustin, no? Pag naka-display yung mga Marian images nila doon, simbahan, tahimik, their simplicity, and yet naka-ano doon, may mga prayers, no? Opo. Then your feeling is, wow, iba yung ang Opo. feeling mo. Oo. Pero kapag nakita mo yung sobrang the color and the maingay na kulay, maingay na Loud. very loud ang display, the pomposity, medyo iba yung pakiramdam mo din, no? Hahanga ka siguro, pero hindi ka mapapadasal, no? Pero actually yung napuntahan naming resort na yun, may sa lahat ng resort na napuntahan ko kakaiba siya kasi very serene yung place. Yes. May chapel siya. Talagang makakapag-meditate ka. Yeah. No? So, Tanungin natin si Among, kakaiba yung resort na yun. si Among Garo, kung may guidelines po ba tayo sa mga Marian exhibits, Among? Actually, hindi ako po yung liturgist natin pero kung tatanungin, dapat magkaroon tayo ng ganong guidelines na or mga proseso talaga sa pag-display ng mga ganitong exhibits, no? Siguro, kasi nga, ang mga tao, ang mga Kapampangan talaga, mga Katoliko talaga, pero mga devotion sa kay Malay na. Pero nga, dapat nga, may paggabay, may tamang paggabay. Siguro nga pagpasok sa lugar, mayroong konting catechesis, may konting information tungkol sa kung sino to, kung ano Yun, to. yun Then bago meron. yung para yung bago itong tour ng hindi lamang for display, hindi lamang for competition. Kasi kung minsan they tend to compare pa o minsan dapat dito ka kay Mama Apong Del Carmen, mas malakas to. Ay, hindi kaya Lourdes mas malakas to. Isa pa yun. But, yun nga yung hamon talaga. Isa pa yun. Yung nga dapat kailangan talaga na siguro kung may exhibit man, bago yung exhibit o bago yung tour, meron Yes. pang parang May catechesis orientation. or orientation. Catechesis. Tulad po ng ginawa namin minsan nung first year ako sa shrine, yung Santo Santa. Santo Santa, na kung saan instead na nakakatakot ang bihis, magbibisa mga bata, mga participants sa mga Santo Santa. Tapos, nagmisa muna kami. Then within the mass, merong catechesis. May mga assign na magsasalita tungkol kung ano yung santo, kung ano kahulugan ng ganito. Tapos yung particular santong ito, kung sino siya, kung ano yung napakagandang modelong buhay na parang magkakaroon muna silang idea bago kung titingnan yung picture o yung image. Parang ganon. Siguro nga, maganda nga magkaroon ng mga guidelines ng ating diocese sa mga exhibits. Kasi kung minsan nga, nagagamit tong yung mga images natin tulad ng kung sa mall, promotion promotion din sa lugar. Pero nga, yung di mo masisisi maraming tao doon. Then, nandun yung mga maraming tao, doon tayo siguro papasok na mayroong konting catechesis tungkol sa about Mary, the theology about Mary. Opo, kasi Para mag-guide po yung mga tao. Kasi para yun nga, Pueblo Amante Maria, pero uwi pa rin sa balayang malagod King Maria, malagod kang Diyos. Iyagal kitang Maria. Yun. Opo. Uli kitang pamaglugod tamo, lalo nga pong Ginoo. Uli ng Maria. Right. Kaya kung minsan namang nagiging dichotomy yung tinatawag nila na Mama Mary or Jesus na hindi naman dapat. Nagkakaroon ng or comparison. Nakakatuwa kahapon yung isa sa aking kausap ng mga teenager, sabi niya, tita, kung minsan nga pinag-aawayan nila ilan ba talaga yung birhen. Hindi po ba dapat malinawan yon? Yun yung sabi nitong isang teenager. Sabi ko, sige, tama-tama bukas. Oo. Kasi napakarami nga ng mga representations ni Mama Mary kung tutuusin Yeah. Kaya, pero kahit na ganun pa man, Among, yung kagaya po yung nasabi niyo kanina, yung kung oriented muna yung mga tao na makakakita na ganito yung imahe ni Mama Mary. So, yun naman pong nakita ko, talagang mayroong konting catechesis doon sa So, at least kahit na paano mababasa, ganito pala si Mama Mary. Kaya ganito yung imahe. Inire-represent niya. Oo nga. Opo. Ngayon ang makikita mo actually kung minsan sa mga display or exhibit,
may makikita ka doon, halimbawa, Nuestra Señora de la Curacha, no? Tapos, owned by, ang laki ng pangalan. Mas malaki pa yung malaki pangalan pa ng kamarero. Yung pangalan ng may-ari, no? Medyo naano ka ng konti. But di explain, no? Yung mga prayers. Well, yan na yung, ibang topic, ibang episode. Pero yun yung sinasabing kung minsan, yung honor or pag-venerate natin ng mga images, natatransfer yung honor na yon sa may-ari. Di ba, Among, may ihahanda po kaming episode tungkol dyan at medyo may paring nagsermon na tungkol dyan eh. Oo nga naman. Si Father Ofracio. Jesuit. So, pero si Among Garu, ayan, kung ano po yung mga pwede nating, kahit wala pa tayong guidelines, no, Among, meron po ba tayong mga suggestion? Kasi papunta na tayo sa October, yung sinasabi nilang Month of the Holy Rosary, na kung minsan, dyan din nadaos yung maraming Marian festivals or Marian exhibits. Yun nga po, given na po talaga na tayo talaga ay malaki ang devotion natin sa malay na mga tao, no? Siguro doon papasok talaga po ang challenge sa amin na ipapasok natin yung mga catechesis, pagtuturo sa tungkol talaga kung ano ang kahulugan, kahalagan ng mga mahal na ina sa ating pananampalataya. No, wag lang pingayaya mga tao na hanggang doon lang. No, palalimin po natin. Pinalawak na po natin sa kaalaman po nila, pero sana mas palalimin natin yung catechesis, yung theology ng celebration nito. Opo, sa homily, sa anong part man ng misa o ng activities po ngayon, dapat parating may pagpapaliwanag or pagpapalalim ng ginagawa na hindi lamang external nito, kundi sana ito isa lang na para mapalalim natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Kasi sabi nga ng kanta, balayang malugod kang Maria, dapat maging balayang malugod king Diyos. Kontor daragul ing katang devotion nga Maria, lang kontor daragul ing lugod tamo king apong Ginoo. Uling nga Maria, alay nga lang sa salamin, nunay mo ing apong Ginoo, ing lugod na king anak na, kapamintuan na king anak na. Itutuloy po natin yung ating kwentuhan kasama si Among Garu. Text po ninyo yung inyong mga tanong o mga kwento. Pwede pa pong humabol yan. At yan po ay gagawin natin habang nakikinig sa isa pang magandang tugtugin. Inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hindi lang natala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, sapagkat naroon ka, di ulos ikati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ni naman, ika'y tala ika'y tala
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among, sino po yung mga i-greet natin ngayon? Oh yes, yung mga ating mga regular na tagapakinig sa atin, no? Binabati natin sila Mang Ising Lansang, no? Tsaka ang kanyang anak si Kong Bes. Parati ang nakadikit sa radio. Ay, si Mang Ising talagang dinadala pa yata yung radyo niya kahit saan siya magpunta. Habang binibilang yung mga suman na ipadadala sa atin. Ayan, nakatatak na nga daw may Mang Ising talaga. Tsaka si Chelsea David. Aba! Si Koyang Chelsea. Pamangkin ko yan. Ay, pinsan at pamangkin. Naka-break sila ngayon eh. Okay, so ibigyan natin muna yung texter natin from 6967. Mrs. Teresita Aquino Makapinlak passed away peacefully in the grace of our Lord this morning. Her remains lie in state of Good Shepherd Memorial Chapel doon po sa San Fernando, sa Dolores. Ay, our condolences po. Condolences po. At si Sister Remy Sikat Wong, advance happy birthday po from your Arzobispado family bukas po sa September 26. And from us too. Happy birthday at Chirems. From your Kwentong Katoliko family rin. Chirems, happy birthday. Yes. Galing mong mamili ng araw, Sabado. Tsaka yung mga regular listeners natin, si Sister Vanessa Olalia from Banlik, Bacolor, Pampanga yun, at saka si Sister Paula Shoko from San Isidro, Bacolor. So, yun at po. ang ating mga kapatid sa Kabetikan, makinig po kayo, nandito ang rektor nyo. Ang masipag sigurado na ako si nakikinig Among yung mga Garo. yan. So, sa lahat pa ng mga nakikinig sa atin na hindi natin na-recognize individually, maligayang pakikinig po. Medyo dumadami kasi kapag Opo, araw-araw sa totoo lang. minessage or minention yung mga pangalan nila. Naku! Pero nagpapasalamat po tayong lahat sa pakikinig at sana isang araw makita namin kayong lahat, no? Among. Go ahead. Si Among Garu, itatanong po natin, Among, may mga nais po ba kayong i-announce na magiging activities sa inyong shrine, sa ating shrine? Una po, I'm inviting everybody to visit the shrine, lalo pa pag first Saturday, no, ang ating mga devotion masses po doon, para makita po nila na bumalik na ang ating shrine na kung saan dahil natabuo na matagal na. Opo. Tapos po nung parang mga ilang pari na po yung naka-assign, ngayon bumabalik na po uli yung mga devotion, kaya sana visit us every first Saturday and join us sa misa namin 7 a.m., 9 a.m. and 6 p.m. para experience the miraculous intervention of Blessed Mother. Tapos nga po, meron din pala kaming isang concert sa October 3. October 3, 6 o'clock in the evening. Ang guest po namin ang Bukas Palad Music Ministry, sina Father Manoling Francisco, Father Nomang Agatep, yung mga grupong ito nagpasikat ng mga kantang simbahan. Opo. Tayong Yaman, hindi ko na malilimutan. Yun po ang guest natin. Tapos with the participation of Father Rick Lusong, Father Homer Policarpio, and Father Montores. Ito pong concert nito isang concert for the cause, Magnificat, about Thanksgiving song of Mama Mary. Magnificat, isang ang papunta po ng concert na to ay ang scholarship program ng Shrine. Nagtayo po kami ng scholarship program sa mga batang nag-serve sa simbahan, mga nuns, mga maidens, mga youth na natigil sa pag-aaral. Ngayon meron po kaming 6 na prospects pong mga nagsiserve na
una naming tutulungan sa kanilang college education. Yung pupuntahan po ng concert na ito, isa sa mga activity namin para sa aming scholarship program. So, ibig Kaya sabihin, po, Amo, sa October 3, 6 Yes. o'clock, may tickets still available, pero palos paubos na po tayong tickets. At mga naging sponsors namin, maraming salamat sa tulong po ninyo para sa edukasyon ng kabataan namin dito sa Shrine ng Kabetikan, Bacolor. Yun ang maganda mong, no? Yung na ano akong bigla doon. Yung ang end ng inyong mga concerts na done in the name of Mary, no? Devotion to Mary ay yung pagpapaaral ng mga kabataan. Yun ang sinasabi natin kanina, no? Yung nagdebosyon ka kay Maria, then it moves you to do something that God would have loved you to do, wanted you to do, no? Kaya nagkakaroon lang ng sense, halimbawa yung ating devotion kay Mary, yung ating mga exhibits, yung ating mga pangangalaga sa kanyang mga larawan, if these are nauuwi, no, sa pagiging isang makadiyos na ugali, no, o yung makadiyos na pamamaraan ng pamumuhay, no. So yun ang siguro yun ang punto natin doon na gusto nating makita doon. Kaya yung binibigyan ko ng mayap na oras, no. Yan, congratulations si Among doon sa mga ganon, no, kapag yan papa-concert ka kay Maria, no. Para bang gagamitin mo yung devotion, pangit masabihin pakinggan, pero gagamitin mo yung devotion kay Maria. Para then people will come, then they will be able to express their love for Mary, and then iaangat mo sila dun sa ang lahat po ng gagawin natin ito sa ngalan ng ating Inang Birhen ay para tayo'y makapagpaaral ng mga kabataan, no. So nagiging God-like ka nga, no? Jesus-like, no? Pati first naman time gusto po ni yun, Maria talaga. first time po yung pag-establish ng foundation ninyo na yung scholarship Meron program. pong, ngayon po, mga batang nagsisarap sa simbahan na tutulungan po namin. Oh, wow. Galing naman, no? Yeah. So, Among, ang ganda naman ng inyong adhikain. Sigurado ako, magiging patok na patok, sabi nga nila. Kung sino yan. I'm sure. Sabi nga ni Among, paubos na yung kanilang tickets. Hindi bukas yan Oo. The coming Saturday pa, no? October 3. So, Malapit na lang. Oo, may oras pa para bumili ng mga tickets. Yung mga hindi po kasya, Among, paano yan? Pwedeng doon na lang sa labas. By the way, saan po ba gaganapin? Yung doon po venue? sa shrine po, sa simbahan natin, doon po gagawin po yung concert. Expect yung Oo traffic. nga, naku, matatraffic Grabe yan. na Sigurado. naman yan. Meron ng coordination with the Opo. Barangay Yun. Council and the Municipal Police po. May magtitinda ba ng sampagita, Among? Magtitinda tayo, Among. Oo, pwede dun. Hindi, yung idadagdag dun sa, no? Ikaw naman, hindi naman patubo, no? Baka biglang uutusan nyo kaming magtinda. Pwede rin. Para makalibre tayo sa concert ni Among Garawa. Punta kayo, libre kayo. Ayun. Wow, yan. Sabi ko na sa'yo, di ba? Parang nai-imagine ko na doon tayo sa sacristy. Uy, maski sinabi Oo, ni mas Among maganda Garo dun. yun on the air, sa amin lang pong tatlo yun, no? Yung sinabi niya. Baka narinig ninyo, hindi kayo kasali doon. Ay, nako. Father. Ay. Ay, nako. Excuse me. Let's give way to this texter. From 1524. Good PM po, Father. Baka kayo pong dalawa. Ask ko lang po yung po bang devotion natin kay Maria, yun po ba yung way para sa kaligtasan ng tao? Si Mama Mary daw po yung devotion natin, yung daw po yung paraan ng kaligtasan natin. Hindi naman siya lang, pero isang min ng Panginoon. Isang min na Isang paraan. instrumento ng Panginoon. Instrumento. Paggayahin natin si Mama Mary sa kanyang kabutihan, no, sa kanyang pagiging masunod sa Diyos. Yun po yung that's the key for salvation, no? Kasi nga po pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kasi nga we are we are heaven bound, but we must live worthy of heaven. Paano 'yon? We must live worthy of heaven, na mamuhay tayo na ayon sa kagustuhan ng Diyos. At ang isang magandang halimbawa doon sa klaseng buhay na yon, ang mahal na ina. Yeah, tsaka tandaan po natin, may title si Maria, Mong, no? Auxiliatrice.
being help, Help of no? Christians. So, auxiliary Help of siya. Christians. Ibig sabihin, tulong si Maria. Although, isang napakataas na uri ng tulong. Kasi she exemplifies, no, yung pinakataluktok ng pagiging masunurin sa Diyos. So, tinutulungan tayo ni Maria. She's not the way to salvation. Definitely, alam natin yan. At hindi siya nagbibigay ng kaligtasan. No? But she helps us through her examples, through her prayers, and she guides us to Jesus. No? Ad Jesum per Mariam. Ayan, Latin na naman. Nakaka-nosebleed ang Latin ni Amo. Ay, binabati po pala natin ang ating mga tagapakinig ng Ramon's Tailoring sa Guagua. O, diba? Yung ating mga listeners, Mga may mananahi ng pantalon. Oo, tapos yung mga nandyan sa Cafe Rustico, na mga nasa kitchen daw, habang sila ay nagliligpit at naghuhugas ng plato, tayo pinakikinggan. Tsaka dito rin, sa mismong palengke. Sa palengke ng San Habang Fernando. nagtatawaran sila at nagsusuklian, sila yung nakikinig sa atin. Yung mga nasa kugats. Nagtitinda ng Nakikinig sa gulay, atin ng mga nagtitinda ng nyug, saging Habang saba. nanunukat ng salamin. Yan. Yan. Oo nga. At si Mark, nasa Santa Rita, Bulacan na daw siya, papunta dito. Oy, Mark, ingat ka lang. Kay Among Garo from 2436, welcome po raw sa radio program natin. Kumusta daw po galing kay Tita Paz? Ay, maraming salamat po. Ito po, tumataba po. JP Gumagawa po. Malabo din Maria. Yapin po. Gumagwapo si Amo. Oras na naman ng pamamaalam. Ano ba yan? Bitin na naman tayo. Kailangan talaga si Among Garo mapapabalik dito, Sister Kailangan magkaroon ng Marian Oo. Day Oo program. nga. Oo nga po. No? Gagawan natin yan ng paraan para si Among maging regular din sa ating radyo. Tsaka ma-update po yung mga tagapakinig natin tungkol kay Maria. Ayan. Among, may last statements po ba kayo o may i-greet? Una po yung mga sinabi ko sa mga kabetikan na nandito ko sa radyo. Kaya so naghihintay po sila kasi may orientation kami mamaya 1:30 darating po yung mga ibang bukas palad na mag-orient po sila sa mga members namin at tapos yung mga scores nga namin. They will meet. See you later. Basta pagdasal natin ang success ng ating concert. Pero panuwalan ko uling kayantabi ng Maria, sabi nga po ni Padre Ronnie, kambe ng Maria kamtanteng grasya. Amen. Ayan. Nako, kailangan mo nang tapusin natin ang ating episode at tatapusin po natin ito sa isang dasal. Let's put ourselves in the presence of our dear Lord. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan, o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pag-aanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, sa inyo pong lahat, ito po si Among Jean, ang inyong rektor, nakakwentuhan. Nagpapaalam at magkikita-kita po ulit tayo sa Martes. Okay, Father Garo Panelio po, rektor ng Archdiocese Shrine of Lady of Lourdes ng Kabetikan. Parating makinig po sa programa natin dito sa 91.9 Bright FM. Okay, muli po ang inyong kakwentuhan sa Sister Tess David. Mabuhay po. Siyang
Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.